Okay guys, so welcome to the vlog. So tonight pag-usapan natin yung base tires. Kasi yung odo ko ngayon is 3,834. Nakaka 1,300 na ako na gamit. Kasi in-install yung base tires 2,500 yung odo. So magbibigay lang ako ng na konting review or feedback tungkol sa usage ko. Okay, so comparing the beast tires na gamit ko sa stock, okay naman siya, makapit siya. Tapos kasi nakailang ride din ako dito na umulan, basa. Siguro mga dalawa yon, kaso hindi ko lang na vlog or na videoan. Hindi man ako naka-experience ng parang yung parang dudulas na ganong feeling. Wala naman. So para sa akin okay naman siya, makapit naman siya, and makapal pa siya. Pag tinignan mo siya, pag in-inspect mo, makapal pa siya. Kasi hindi naman din ako aggressive na rider or yung mahilig banking, hindi naman ako ganun eh. Chill ride lang naman ako. Tapos nung nagpalit ako ng 17, isa sa mga major na change na napansin ko is mas madali siyang i-maneuver, or hindi ko, parang mas magaan siya Dati kasi parang ang bigat eh. Ngayon mas madali siya Para sa akin mas madali siya nung nag-17 ako. Okay, so yun lang yung mga major change na napansin ko nung nag-17 ako, tsaka yun, nag-beast tires ako. So makapit ba? Para sa akin, oo, makapit. Kasi hindi naman ako naka-experience na parang dudulas ako. Compared sa stock, okay din naman siya. Ano pa ba? Yun. So para sa akin, masabi ko na sulit siya. Wala akong negative na experience sa kanya. Ano pa ba pwede kong i-share? Yun lang naman. Ito, gusto ko lang mag-ride ngayon yung gabi, kasi gusto ko lang ma-feel yung kalye na yung hangin. Sakto lang, wala din akong gagawin. Dahil naming hapat, naming parang bako-bako. Kaya sasayang muna ako ng konting gas. Teka nga, aray ko, dito ako sa kabila. Yan. Daming parang mga biglang nagsulputang mga hump. So yun, anyway, okay yung gulong. Consider ko ba siyang bilhin ulit pagka sa ibang motorcycle or pag naput po to? Oo. Pwede ko siyang i-consider ulit na gamitin yung brand ng Beast Tires. Okay, so yun, okay naman, satisfied naman ako sa kanya. Tapos yung pala, nagpalit din ako ng LED na headlight. Ayun natin mo, puti na. So compared sa stock, itong brand na nakuha ko, itong H4 na Oxito, okay na, maliwanag siya compared dun sa halogen na stock bulb. Yan. Nasa 600 yata bili ko dito, or 400 sa Shopee lang din. H4 LED. Maganda kasi pag LED, hindi siya mainit, tsaka mas maliwanag. Ano pa ba? Yun lang, medyo may konting lang akong modification na ginawa doon sa lock. Kasi may lock tong di ba yung bulb natin may lock yun na parang puting plastic. Ang problema nung itong bulb na nakuha ko, mataba yung bilog. So kailangan ko pang lakihan yung butas ng lock para may pasok o may lock siya. So ginat-gat ka pa ng pliers para mapalaki. Yun lang naman. So kung maselan ka or ayaw mo mag-modify ng hindi ko siya ma-recommend sa'yo, kasi yun nga, medyo kailangan mo siyang tabasin yung lock, na plastic lock. Kung ayaw mo ng gano'n, hindi siya maganda, hindi ko siya pwedeng ma-recommend siya. Pero yan maliwanag naman siya para sa akin. Naka-tint pa kasi ako pinangat ko yung visor ko, naka-tinted kasi ako na visor. Gamit ko yung helmet na ID Rocket.
So kita ko naman siya. And para sa akin, noticeable naman yung difference nitong LED na to compared sa stock na halogen bulb ni Cafe. Yun, tsaka syempre yung park light, kalta ko na rin ang T10. And yun lang naman yung mga ano, update ko kay Cafe. And siguro to, at baka silip ako dito sa Caltex, baka may tambike o ano man. Wala lang kasi wala naman din akong gagawin. So ayun, siguro pusin ko na rin yung vlog dito. Ayan yung ilaw, o diba? Okay naman. So yun, tapusin ko na yung vlog dito. Eh wala rin kasi akong may share pa kay Cafe. Wala pa naman ako naging problem sa kanya so far, thank God. Eh yun, pag meron akong mga bagong ano, update or anything news about kay Cafe, mag-post na lang ulit ako. Ay, ayun pala, magpapalit ako ng titanium na disc bolt tsaka yung bolt dito sa takip ng brake master. Okay, so yun na lang guys, hanggang dito na lang. Thanks guys for watching, and kita-kits sa next vlog.